Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo, mahigpit ang mga matatanda sa pagpapatupad ng mga pagbabawal tuwing gabi. Sinasabi nila, huwag magwalis sa gabi, huwag sumipol sa dilim, huwag tumawag ng pangalan sa labas ng bahay. Ngunit may isang dalagang nagngangalang Amaya na hindi naniniwala sa mga ito. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo at bahagyang umuulan, nagpasya si Amaya na suwayin ang lahat ng bawal. Hawak ang walis, naglinis siya sa loob ng bahay habang marahang sumisipol. Napangiti siya. Mga matatanda talaga, ang daming paniniwala. Pagkatapos, lumabas siya sa pintuan at malakas na tinawag ang pangalan ng kanyang kaibigan sa kadiliman. Wala naman sigurong sasagot, biro niya. Biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang ulan, nawala ang hangin, at mula sa malayo, may sumagot. Ngunit hindi ito boses ng tao. Isang malamig at paos na tinig ang gumaya sa boses ni Amaya. Paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Amaya, Amaya. Dahan-dahang lumitaw ang isang aninong mahaba ang buhok, baluktot ang katawan at tila gumagapang sa lupa. Habang papalapit ito, mas lalong lumalakas ang bulong nito. Sinubukan ni Amaya na tumakbo, ngunit parang may humahawak sa kanyang mga paa. Ang huling narinig niya ay ang sariling boses niya, ngunit hindi na mula sa kanya. Pagdating ng kanyang mga magulang, may walis na nakahandusay sa sahig, magulo ang bahay, ngunit wala si Amaya. At mula noon, kapag may sumisipol sa gabi o tumatawag ng pangalan sa dilim, may sumasagot. Minsan, babae ang boses. At minsan, boses mo na.